It's cooking time. So, eto na ang ating cooking time. Pangmalakasang gulay, pinakbet ang ating lulutuin. So, eto, meron tayong talbos ng kamote dito na pinitas namin to sa aming bakuran. Then, eto, meron tayong ah, kamatis. 3 pirasong kamatis lang kasi medyo malalaki to. Yan ang aking ilalagay. So, etong talbos ng kamote na to, binabad ko siya sa tubig na may asin. Para kung may insekto siya, yung insekto, mamamatay sila. Kasi minsan, di ba, dahil may mga maliliit silang uod. So, kaya ang ginagawa ko, binababaran ko siya sa sa tubig na may asin. Then, ito yung ating ibang gulay. So, ito rin, galing din to sa aming tanim, dyan sa aming bakuran. So, ayan, nagbunga na yung ating ampalaya, maliliit sila na bilog. So, ayan ang ating pandagdag din sa ating pinakbet. Then, 3 piraso lang na talong na bilog. Kasi konti lang yung gulay na aming niluluto dahil kami lang mag-asawa ang kumakain. Although kumakain din yung mga bata ng gulay, kaso piling nga lang. Then, meron tayong sigarilyas dito. Okra, ito paborito ko tong okra. Then, kamote. Ito, pampasarap din to sa pinakbet, kaya lagi ako naglalagay dyan. Then, 1 pirasong siling berde lang ang aking ilalagay. So, ayan, ang panggigisa ko dito ay bagoong isda. Ang aking panggigisa sa aking pinakbet. So, tara, lutuin na natin ang ating napakasimple at napakasulit tipid na pinakbet. So, eto, na-prepare na natin yung ating mga gulay at pangtimpla sa ating pinakbet. So, eto na yung mga gulay, nahiwa-hiwa ko na. Konti lang yan dahil kami lang mag-asawa talaga ang kakain yan. Then, eto yung talbos, nabadlawan ko na ulit yan. Then, eto yung aking gagamitin panggisa, yung bagoong isda. Mas gusto ko yung bagoong isda kesa sa bagoong na lamang na pinanggigisa pagdating sa pakbet. Then, eto yung ating kamatis. Ayan o, madami yung ating kamatis. Mas masarap yung kamatis pag madami siya. Then, eto yung aking isasahog na isda. Eto yung ating bawang. Then, eto yung ating sibuyas. So, eto na talaga na. Tara, lutuin na natin. Umpisahan na natin igisa yung ating bet na pakbet. So, eto na yung ating mga gulay sa ating pinakbet. Ginigisa ko na siya. So, una ko nagisa dyan yung kamatis at yung bagoong isda. Siyempre, yung bawang at sibuyas din. Then, eto yung ating gulay. Ito na yung ating ginigisa ngayon. Hintayin lang natin medyo maluto yung mga gulay na to. Then, susunod kong nilalagay yung ating talbos ng kamote. Then, ito, pang pinali, yung ating sahog na isda. Yan ang pinakahuling ilalagay ko pag kumukulong-kulong-kulo na yung ating pinakbet. So, ito na, nalagyan na natin yung ating pansahog na isda at nalagyan na din natin siya ng konting tubig para medyo may sabaw naman siya. So, ayan, luto na yung ating gulay. Pwede na yan, medyo hotdog na sila. So, ilalagay ko naman itong ating talbos ng kamote. Ayan. Mas masarap sana kung spinach yan eh. Kaso wala tayong spinach. Then, ito na lang kasi tanim naman to sa aming bakuran. So, hindi naman namin siya binili. So, ayan lang. Hintay na natin maluto itong ating talbos ng kamote. Then, pwede na yan. Mapapa-andres na naman tayo. Thank you po. Ito na, luto na ang ating pangmalakasan na pinakbet. So, tara na, kain na po tayo. So, tingnan nyo ang sarap. Tingnan nyo yung kulay ng kanyang sabaw. Pulang-pula dahil po sa kamatis. Then, ayan, tama-tama yung pagkaluto ng ating mga gulay. So, tara, kain na po tayo. Check na mapapa-anderize na naman tayo. Pa-share and pa-follow po, react and comment. Maraming salamat po. Have a happy meal.